Dominant Protector. Credit to the author. 1281-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hey, sure, the troublemaker duo. Magugulo tayo sa buong universe. Hahaha. Ngunit, pagkatapos tumawa si Trixie, muli siyang nalungkot. You guys don't need to console anymore. Alam na alam ko talaga kung ano ang sitwasyon ko. Nakita nyo rin naman, diba? Josephine sis. Malapit na talaga akong mamatay, diba? Lagi nyo naman akong pinapagitna, binibigyan ako ni Terrence Honey lagi. Malapit na kasi akong mamatay, diba? Syempre hindi ba sinabi na namin sa iyo, ito ay isang taya noong una. Mabilis na umiling si Josephine. Sige, tinanggap ko na ang kamatayan, mabuti kung mamatay ako. May kabilang buhay na ako. Magkakapatid tayo sa kabilang buhay, at kung wala nang susunod na buhay, hihintayin ko kayong pumunta para samahan ako sa langit, hindi big deal. Ngumiti si Trixie. Talagang 10 taon na ang nakalipas. Alam kong darating ang araw na ito. Masaya na ako sa kung anong meron ako. Napabuntong hininga si Cheryl at tumango. Sige, matulog na tayo, at least masaya tayo ngayon. Si Trixie ay napuno ng tuyong dugo, kailangan niyang maligo para gumaan ang pakiramdam. Maliligo ako, paano naman kayo? Tanong ni Trixie. Maghihintay kami saglit, shower ka muna. Hinayaan muna siya ni Cheryl na maligo, alam kung gaano siya hindi komportable. Maliligo ako kasama si Trixie. Nabangga si Yasi. Ang banyo sa itaas ay talagang malaki pa rin, at ang dalawa ay maaaring mag-shower ng magkasama. Si Trixie ay hindi rin tumanggi. Close friends na sila noon. Hindi na kailangan ng awkwardness. Inihanda ni Trixie ang mainit na tubig at naunang pumasok sa shower, at sinabi ni Yasi na kukuha siya ng shampoo at babalik din sandali. Ngunit, pagkaraang haborin ni Trixie ang kanyang damit at pumasok sa bathtub, pumasok si Yasi na may dalang camera, excited. Trixie, oras na para gumawa tayo ng collage. Napatalon si Trixie sa takot, may hawak na camera ang taong ito. Hindi ba niya i-record ang kanyang hubad na hubad? Ang nasa sabik na hitsura sa mukha ni Yasi ay ginawa ang kanyang lunch para sa camera subconsciously, sa purong reflex. Ngunit, sa pagtayo pa lang niya, napagtanto niyang hubot-hubad na siya sa harap ng camera. Ngayon ay nagkaroon ng malinaw na pagbaril si Yasi. Wow! Ang ganda ng katawan mo, Trixie. Umiwas si Yasi. Mag-pose ka. Hahayaan kong gamitin ito ni Shield Bro bilang memorya, pagkatapos mong mamatay dapat ay nakikipagtulungan ka, at mabuhay sa puso ni Shield Bro magpakailanman. Dahil si Trixie ay nagbukas na ng kamatayan, ayos lang kay Trixie na magbiro, kaya lang napahiya siya sa kanyang mga aksyon. Kahit na siya ay sumang-ayon sa kanyang sinabi na. Tama si Yasi, ano ang gagawin ni Terrence para makita siya pagkatapos niyang mamatay. Ang pagtingin sa recording na ito ay magpapaalala sa kanya, ngunit siya ay hubad sa recording na ito. Oo, wala siyang pakialam na makita si Terrence, pero nakakahiya. At saka, nag-aalala siya na si Yasi ay tumalikod na lang at dalhin ang camera na ito kay Terrence. Tapos mamamatay talaga siya sa kahihiyan. Ang hayaan siyang makita ito pagkatapos niyang mamatay ay katanggap-tanggap dahil hindi niya kailangang mag-alala at kung ano paman, ngunit hindi sa ganito. At kaya, nakaisip siya ng isang instant na plano, iyon ay upang hilahin si Yasi pababa kasama niya. Fine, take your pictures. Then, how do you want them? Huminto si Trixie sa pagpupumiglas matapos pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay, nakipagtulungan. Umirap si Yasi, pumayag naman agad si Trixie. Ngunit hindi masyadong inisip ni Yasi ang tungkol dito. Mula sa kanyang pananaw, may gustong iwan si Trixie para kay Terrence, kaya binitawan na ni Yasi ang kanyang pagbabantay, sinabihan si Trixie na gumamit ng ilang mapang-akit na pose. At kaya, pagkatapos ng ilang pakikipagtulungan, ang kanyang pagiging alerto ay karaniwang nasa pinakamababa. Ngunit, bigla na lang, humagulgol si Trixie, kinuha ang camera at itinutok ito kay Yasi. Wow! Tanga! Nakuha na kita! Ikaw na! Dahil pupuntahan ako ni Terrence Honey, baka makita ka rin niya. Eto, mag-pose ka. Siguradong malaki ang boobs mo. Napaatras si Trixie bago pa maalis ni Yasi ang camera. Hindi inisip ni Yasi na napaka-cooperative ni Trixie dahil may plano siya. Ngunit, sa pag-alala sa kanyang personalidad, ito ay lubos na naiintindihan ang mga bagay na kaya niya, si Trixie ay ganoon din. Sige,
Kunan mo na ang mga litrato, nakita na ako ni Shield bro, ilang beses na rin. Hindi naman big deal. Hinayaan ni Yasi si Trixie na kumuha ng mga larawan ng bukas palad. Naisip niya na kailangan niyang ibigay ito kay Terence sa ibang pagkakataon. Bagamat tinawag nga ni Yasi ang kanyang sarili na isang maliit na asawa, iyon ay nasa ibabaw lang, ang dalawa ay wala talagang ganoong uri ng relasyon, at hindi ito magiging napakabuti kung kinuha niya ang recording na ito upang ipakita kay Terence. Dahil ang saya-saya nila ngayon, maaari rin nilang kunan ng litrato. At kaya, ang nagsimula sa solo shot ay naging doble, hanggang sa nagsimulang magplano ang dalawa na isali sina Miss at Josephine. At ang Miss at Josephine ay malapit ng magkaproblema. Ang pag-record sa camera na ito ay isang bagay na hindi na nila maipapakita pa kay Terence, sa halip ay magiging material para balikan ng magkapatid na babae. Hindi inakala ni Terence na si Trixie at Yasi ay magdudulot ng labis na kaguluhan sa itaas. Bumalik siya sa kanyang silid at pumasok sa training space, baliw na sumisipsip ng enerhiya mula sa Jade Space. Mukhang ito na ang huling pagkakataon. Prangka na sabi ni Elder George habang nakatingin kay Terence. Ano ang huling pagkakataon? Ang puso ni Terence ay yumigting, ngunit tumanggi siyang maunawaan ang mga salitang iyon. Sa huling pagkakataon na may iligtas mo siya gamit ang pamamaraang iyon. Mataray na sabi ni Elder George. Alam kong naiintindihan mo. Ako, pero. Bakit? Mapait na ngumiti si Terence. Si Elder George ay nagsasalita tungkol doon, at habang ayaw niyang tanggapin iyon. Wala siyang magawa. Bakit? Hindi mo pa rin alam. Tumingin si Elder George kay Terence. Lalong lumalakas at lumalakas ang enerhiyang yang sa loob niya, at kahit na malapit ka sa kanya, nararamdaman ko mismo ang enerhiya na iyon. Ang iyong dugo ay maaaring maging kapaki-pakinabang hanggat gusto nito, ngunit ang aura ng yang sa loob niya ay nagkakaroon ng sarili nitong pagtutol sa susunod na pagkakataon, ay malamang na hindi ito magagawa, kahit na gamitin mo ang lahat ng iyong dugo. Malamang na mapanatili mo lamang ang kanyang buhay ng kaunti lang. 1282. Gusto mo talaga akong ibaba? Tiningnan ni Terence si Elder George na walang magawa, inis. Hindi ba pwedeng hayaan mo lang akong umasa dito? Bakit kailangan mong maging mapurol? Hinahayaan ko lang na magkaroon ka ng mental preparation at ayusin ang mood mo. Bilang isang practitioner, hindi ko alam kung magiging maganda ba o masama para magulo lahat ng emosyon mo, pero alam ko na kung hindi malakas ang mental state mo, makakaapekto ito sa bilis ng practitioning mo. Hindi yun ang gusto kong makita. Sabi ni Elder George. Sige, dahil nakikita mo na iyon, may mga solusyon ka ba? Tanong ni Terence. Kung narito ang orihinal kong katawan, dapat ay ayos lang. Ngunit isa lang akong labi, isang guwang. O isang kaluluwa, masasabi mo, na umiiral sa loob ng espasyo ng Jade. Wala akong magagawa. Umiling siya. Dahil sa mga salita ni Elder George, napaisip si Terence, ayaw niyang tanggapin ang resultang ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Fine, I'll go with the flow. Bumantong hininga si Terence. Kamakailan ay bumibili si House Kang ng napakaraming gamot ni Miracle Dr. Larkins, ngunit hindi nangyari ang inaasahan nila. Sa kanilang pananaw, hindi mahalaga kung gaano katipid ang kanilang orihinal na sangkap. Hindi nila kakayanin ang pagbibigay ng ganoong kalaking mga kargamento. Ngunit, ang gamot ni Miracle Dr. Larkins ay ibinibigay na ngayon sa pambansang antas, ang kanilang pinagmumulan ng supply ay tila napakarami rin. Mula sa mga obserbasyon ni House Kang, nagtatayo pa sila ng mga bagong pabrika. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na maraming sangkap, at ang mga pabrika ang naglimite ng produksyon. Talagang ikinabigla nito si House Kang to the core. Ano ang nangyayari? Maaari bang ipaliwanag ng isang tao kung saan nila nakukuha ang kanilang mga materyales? Nagalit si Miracle Dr. Kang pagkatapos niyang mabalitaan. Hindi ba't sinabi na sila ay nagdurusa at hindi kumikita? Paano ito hindi kumikita? Sila ay nagtatayo ng higit pang mga pabrika upang sila ay mawala ng mas malaking kita. Ito. Padre, huminahon po kayo, ang isyong ito ay nangangailangan ng karagdagang obserbasyon. Ang paggawa ng mga pabrika ay hindi nangangahulugan na ginagamit nila ang mga ito upang gumawa ng gamot sa pinsala. Maaaring mayroon silang bagong produkto. Tumayo si Gillier pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ideya ni Gillier at Polong na bumili ng maraming dami ng kanilang gamot, at ngayong may nangyaring mali, natural na kailangan nilang ipaliwanag ang kanilang sarili. Huwag pansinin ng mga pabrika sa ngayon. Ang tanong ko ay, saan nila kinukuha ang mga materyales na ito?
Para makabili ng gamot ni Miracle Dr. Larkins, naubos na namin ang lahat ng aming gumagalaw na pondo, at napuno ang mga stock ng kanilang gamot. Hindi pa kami nagkaroon ng ganoon kabuong imbakan bago. Ano lang ang ginamit nila sa paggawa ng gamot na ito. Kahit na ito ay isang masaganang ani para sa kanilang mga materyales, hindi pa namin ito naibigay noon pa man. Talagang nagngangalit si Miracle Doctor Kang habang sumisigaw siya, hinaampas ang isang kamay sa mesa. Napakarami na naming nabili paano na yung mga nasa palengke. May mga bumili pa ng higit sa amin. Marami pa sila, maraming stock. Casual na pumunta si Miracle Doctor Kang sa storage area ni House Kang ngayon nakita ko lang itong puno ng gamot ni Miracle Dr. Larkins. Malinaw na may mali. Gaano kaunting material ang kanilang ginamit upang makabuo ng napakaraming gamot. Kaya't dinala niya si Guillermo, na siyang namamahala sa pagbili ng napakaraming gamot, upang makipag-usap. Napatalon din si Guillermo sa gulat nang makita niya ang imbakan ito ay katawa-tawa. Inutusan lang niya ang kanyang mga tauhan na bumili ng gamot ni Miracle Dr. Larkins, bumili hanggat kaya nila hindi niya tiningnan ang sarili kung magkano na ang nabili nila. Akala pa nga niya ay hindi na magiging ganoon karami pagkatapos lang ng ilang araw pero halatang may mali. Sobra na ito, at gayon pa man, hindi ito nakaapekto sa kanilang mga item sa merkado. Nagbebenta pa sila ng gamot nila ng Miracle Dr. Larkins na parang wala man lang kulang. Ito dapat ang problema ng channel ng kabilang partido para sa mga sangkap, hindi ba ito ang aking pamangkin na si Harry na namamahala dito? Pinunasan ni Guillermo ang malamig na pawis sa kanyang noo, galit na galit ang kanyang ama. Ngunit talagang hindi niya inaasahan na magiging ganito ang hitsura ng imbakan. Kaya't mabilis niyang itinulak ang lahat ng galit at sisihin kay Harry. Si Harry ang may pananagutan sa pag-iimbestiga, at hindi niya kasalanan na hindi siya nagbigay ng sapat na impormasyon, hindi niya kasalanan. Isa lang itong uninformed move sa part niya. Si Harry ngayon ay malamig na nakatingin sa sitwasyon, nalulugod. Pinayuhan na niya ang pagbili ng maraming gamot, ngunit walang nakinig. Mahusay, ngayon sila ay nasa problema. Talagang masaya siya. Hindi niya akalain na magiging walang hiya ang kanyang tiyuhin na itutulak ang lahat ng sisi sa kanya. Uncle, you can't say that. I said I didn't agree with what you guys planning. I even said that they might change the recipe, cut out the expensive materials, drop the price and increase production. Pero walang naniwala sa akin. And now the blame is pushed on me. Is not that a bit absurd? Tumalon si Harry sa kanyang mga sagot. Iyon ay. Biglang naalala ni Guillermo na sinalungat nga ni Harry ang kanilang plano, hindi nila ito masyadong inisip, ngunit naalala nilang lahat na si Harry talaga ang nagsabi ng mga salitang iyon noon. Tama ba ang kanyang propesya, minsan pa? Harry, ang hula mo ay parang Diyos sa mga araw na ito. Ilang beses nang hinuhulaan ang tamang resulta. Sabi ni Polong habang nakatingin kay Harry ng patago, madilim na tingin sa kanyang mga mata. Ang mga salita ni Polong ay may konotasyon sa kanila kahit sino ay makakarinig nito. Hinala ni Polong na pinagtaksilan niya sila at sumama sa kaaway para sirain ang bahay Kang. Tama na. Nagalit si Miracle Dr. Kang at hinampas ang mesa habang nakatingin kina Guillermo at Polong habang sinusubukan nilang sisihin. Tahimik, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Sinabi na ni Harry. Pinaalalahanan niya tayo, naging maalalahanin siya. Kasalanan ko kung bakit ako natanda dahil nakinig ako sa iyo ng mga basura. Si Harry ay maaaring maging isang malupit na young master sa lahat ng gusto niya, ngunit imposible para sa kanya na makipagtambalan sa kaaway at guluhin niya ang lahat ng bahay ni Kang. Magiging kanya. Bakit niya ito sisirain? Ang mga salita ni Miracle Dr. Kang ay nagpatigil kina Guillermo at Polong ano ang ibig niyang sabihin. Napagpasyahan na ba niya na ang magiging pinuno ay si Harry? 1283. Tama ni Lolo, hindi natin dapat sisihin sa panahong ganito. Kailangan nating malaman kung paano aayusin ang problema. Malakas at mapagbigay na sabi ni Harry. Maaaring mayabang at malupit ang lalaking ito, ngunit marunong pa rin siyang magsalita sa mga panahong tulad nito. Oo, tama si Harry. Ang pinakamahalagang bagay ay ang malutas ang problema. Tingnan mo si Harry, kayong dalawang walang kwentang basura, ganito ang hitsura ng pagmamalasakit sa House Kang. Marunong ka lang sisihin kapag nagkakaproblema tayo, ano, hindi na ba kayo bahay ni House Kang? Saway ni Miracle Dr. Kang. Talagang problemado sina Polong at Guillermo, ano ang nangyayari kay Harry sa mga araw na ito. Napakaswerte niya. Pero hindi nila masabi ngayon.
Masyadong nagmamadali sina lolo, tiyuhin, at kapatid, nagkamali lang sila ng hakbang, yun lang. Sabi ni Harry bago siya tinanong ni Miracle Dr. Kang. Sa palagay ko, upang malutas ang pagkakamaling ito, kailangan nating bawasan ang mga pagkalugi hanggat maaari. Una, kailangan nating ihinto ang pagbili ng gamot mula sa kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. Iminumungkahi ko na dalhin natin ang kanilang mga gamot sa pinsala sa ating mga laboratorio upang gumawa ng mga paghahambing. Maaaring hindi natin malaman kung ano ang recipe mula doon, ngunit makikita natin kung mayroon sila ng mga mahahalagang sangkap na dapat nating gamitin para sa ating mga pinsala, sigurado ako. Ang mga salita ni Harry ay talagang mga salitang binigkas na sa huling pagpupulong, maliban ngayon ay parang mas propesyonal at seryoso ito. Nagawa na niya ang paghahandang iyon, at bagamat hindi niya akalain na tiyak na magugulo ang kanyang kapatid, naghanda na siya dahil sa hindi magandang pakiramdam niya sa huling pagkakataon. Siya ay nagdarasal para sa kanya na mabaygo, at ngayon siya ay nagtagumpay. Tama ka. Polong, karapatan ni Harry dalhin ang gamot sa laboratorio at tingnan kung nasa loob ang mahahalagang materyales na iyon. Napakahalaga nito kung wala ang mga ito, nangangahulugan ito na mayroon na tayo. Napagtanto din ni Miracle Dr. Kang na may mali na. Kailangan naming ilabas ang aming stock ng kanilang gamot sa lalong madaling panahon sa puntong iyon. Oo, Lolo. Walang pagpipilian si Polong na kukuha ni Harry ang kaluwalhatian, ngunit tinanggo pa rin niya ang kanyang ulo, madilim ang kanyang mga mata. Ang pagsusuri sa recipe ng gamot ay napakahirap gawin sa teknolohiya ngayon, lalo na. Kung ganoon lang kadali, wala nang lihim na recipe sa mundong ito. Ang mga recipe ng restaurant na iyon, halimbawa, ay susuriin at makokopya na, pabayaan ang mga gamot at table tasks. Ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing ay pareho gumamit ng labis na pagsisikap si House Kang upang alamin ang recipe, ngunit hindi nagtagumpay maliban sa resulta ng tae ng aso. Ito ay nagpakita na mahirap ito. Ngunit, mas madali ang pagsuri sa mga sangkap sa gamot basta't ginamit mo ang ilang kilalang sangkap na inaasahan mo na, maaari mong tingnan kung nasa loob ang mga ito. At kaya, ang ulat ng lab ay bumalik sa pinakamabilis na bilis, na may isang grupo ng mga pulang X sa buong bagay, ibig sabihin ay wala sa mga espesyal na sangkap na ginamit ni House Kang ang nasa gamot sa pinsala. Halos himatayan si Miracle Dr. Kang. Hindi nakakagulat na ito ay napakamura, hindi nila ginamit ang alinman sa mga espesyal na sangkap. Zero. Wala talaga. Inihagis ni Miracle Dr. Kang ang ulat sa mukha ni Guillermo. Tingnan mong mabuti, walang kwentang anak. Ilang taon ka na, hindi ka man lang kasing pakinabang ni Harry. Dapat ay umalis ka na at nag-analisa sa una, hindi na naghintay ng matagal at hayaang mabulabog ang buong imbakan. Magkano sa ating pondo ang ginamit natin para dyan, ngayon ano ang dapat nating gawin? Pare, please calm down, hindi ko naisip yun. Plus, si Harry ang nagbigay sa akin ng recipe ni Miracle Dr. Larkins, nakita mo rin yun parehas lang ng recipe natin, sinong mag-aakalang makakabawas sila ng gastos ng ganito. Sabi ni Guillermo na may mapait na mukha. Hindi naman ako masisisi dito, di ba? Hindi nagbigay ng kumpletong pahayag si Guillermo, ngunit maaaring marinig ng sino man na kasalanan ni Harry ang pagbabalik ng peking recipe. Bastos ka. Sa wakas ay pumunta si Miracle Dr. Kang sa gilid at sinampal si Guillermo sa mukha. Blaming others for something you messed up. Yes, Harry was the one who bring back the recipe, but he said it last time na baka binago ni Martin ang recipe para mabawasan ang mga gastos. Ano, hindi mo na maalala yon? Medyo selective ang memory mo. Agad namang tumalima si Guillermo matapos ang sampal, hinawakan niya ang kanyang namamagang pisngi, nababahala. Paumanhin, ama. Lolo, dahil nangyari na ito, mag-isip na lang tayo ng mga solusyon tatay ko, at may kasalanan ako dito, pero gusto lang naming salakayin si Miracle Dr. Larkins para sa House Kang. Mabilis na sinubukan ni Polong na ayusin ang sitwasyon. Then tell me, anong gagawin natin? Nakayukong tanong ni Miracle Dr. Kang. Una, kailangan nating ibenta ang lahat ng gamot sa imbakan, may expiry date sila, at kung mag-e-expire ang mga ito sa ating mga kamay, mawawalan tayo ng malaking bahagi ng pera. Sabi ni Polong. Kung talagang mahirap, kailangan nating mawalan ng pera para mailabas sila sa mas mababang presyo dahil nabawasan na ang kanilang mga gastos, hindi na ganoon kalakas ang mga epekto. Kung magkakaroon ng negatibong reaksyon ang merkado doon dahil hindi tayo naging mabilis sa pagbebenta ng mga ito, masama ito. Mukhang wala na tayong choice.
Napabuntong hininga si Miracle Doctor Kang. Hindi na kaya ng economic status ng House Kang ngayon ang malaking pinsalang tulad nito. Inaatake na ngayon ang negosyo namin sa negosyo ng Miracle Dr. Larkins ko, at hindi na kami pareho na wala pa nga ang alyansa namin sa pag-aasawa ni House Turner. Tuloy-tuloy lang talaga ang pagtapak namin sa maling lugar. Baka hindi na namin mapanatili ang aming kaluwalhatian ngayon, hayaan na lang na umakyat sa isang marangal na bahay. Lolo, hindi pa tayo dapat sumuko, dapat tayong gumawa ng sarili nating inisyatiba. Dahil alam na natin na ang Miracle Dr. Larkins ay nagbabawas ng mga gastos sa mga sangkap, maaari tayong gumawa ng pahayag at atakihin sila dahil sa kanilang ginawa. Maaari nating mawala ang kanilang pangalan. Sabi ni Polong na ayaw matalo ng ganito. Gusto niyang iligtas ang kanyang imahe sa harap ng kanyang lolo. Kung tutuusin, siya dapat ang susunod na pinuno, ang ikatlong henerasyon ng House Kang. Bakit si Harry na lang bigla? Anong ganap na kalokohan? Nagalit si Miracle Doctor Kang matapos marinig ang hanggal na ideyang iyon. Sa tingin mo ay ganoon ka-simple. Paano mo malalaman kung nakabawas sila ng mga gastos sa kanilang mga sangkap? Gusto mong sabihin sa lahat na ito ay dahil wala silang mga espesyal na sangkap. 1284. Ay, may mali ba? Tumigil si Polong. Sa tingin mo, bakit dapat pareho ang recipe nila sa recipe ng injury medicine natin? Sasabihin mo ba sa media na sinuhulin mo ang vice chairman ng kumpanya ni Miracle Dr. Larkins para makuha ang recipe? Masisira ang pangalan namin kung gagawin mo iyon. Himala Dr. Kang M. Gayon din, kung ilalabas mo ang mga pangalan ng mga dekalidad na sangkap na iyon, kung gayon ang sikreto ng aming recipe ay nasa panganib. Ang mga espesyal na sangkap na iyon ay ang espesyal sa aming gamot sa pinsala, at kung malalaman ito ng mga tao, isang grupo ng Miracle Dr. Lee at Miracle Dr. Wangs ang lalabas. Maghahanap kami ng gulo. Ako. Lolo, pasensya na. Nagmadali ako. Ibinaba ni Polong ang kanyang ulo, humihingi ng paumanhin ng hindi sinasadya. Hindi niya naisip ang kanyang mga salita ng husto ng pakiramdam ay nagmamadaling bumalik. Harry, ano ang iniisip mo? Hindi ko akalain na ang batang punong malupit ang magiging pinakamagaling at pinakamatalino na Kang ngayon. Tuwang-tuwa si Miracle Dr. Kang kay Harry lalo na pagkatapos ng kanyang mga tagumpay nitong ilang beses. Mas pinapahalagahan niya siya ngayon. Lolo, sa palagay ko habang inaalis natin ang stock sa imbakan, kailangan nating gumawa ng iba pa, hindi tayo maaaring umupo sa paligid na parang nakaupo na mga pato. Sabi ni Harry. Ang pagpupulong ng mga marangal na bahay ay magsisimula na. May kailangan tayong gawin, kung hindi, mawawalan tayo ng pagkakataon. Oo, hindi tayo pwedeng maupo at maghintay na mamatay, kailangan nating gumawa ng inisyatiba, iyon ang dapat gawin ng apo ng House Kang. Tumango siya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong mga ideya. Una, kami ay masyadong mahina, kailangan namin ng isang marangal na bahay na kayang suportahan kami. Ang kandidatong ito ay talagang si House Turner dahil mayroon pa kaming alyansa sa pag-aasawa. Kumpara sa ibang mga noble house, mas madali para sa amin na lumapit sa kanila. Masayang pinag-aralan ni Harry. Talagang naunawaan ng lahat ang lahat ng mga bagay na ito na kanyang sinusuri, ngunit ito ay nawala na sila ng pag-asa. Ang idiot na ito na si Harry, gayon paman, ay walang pakialam. Nais lang niyang itaas ang kanyang katayuan at imahe, pati na rin ang autoridad. Who cares if it is possible, kailangan muna niyang ilabas ito. Oo, may katuturan iyon. Tumango si Miracle Dr. Kang. Hindi na talaga kayang tiisin ito ni Polong may katuturan. Hindi ito gumawa ng tae. Alam niya na iyon ay dahil gusto ni Lolo si Harry ngayon, kaya kahit anong sabihin niya ay makakatuwiran. Pinakalma ni Polong ang kanyang isip at sumagot. Lolo, Harry, habang maganda ang relasyon namin ng mga Turner noon, pero ngayon. Pagkatapos naming bisitahin sila, hindi man lang kami inabala ni House Turner. Sa tingin mo ba magiging interesado na sila sa atin? Tama si Polong. Harry, ano sa tingin mo? Si Miracle Dr. Kang ay hindi talaga isang napakahusay na tao. Sa simula, isa lang siyang hindi nakapagtapos ng elementarya, isang hindi marunong bumasa at sumulat. Sa matinding pagkakataon, nakuha niya ang kanyang sarili ang recipe para sa gininto ang gamot sa paglikha, na nagtatag ng House Kang. Hindi siya isang taong may kakayahan. Hindi man lang niya naiintindihan ang basic medicine, lalo pa ang pamamahala sa pamilya.
Noong nakaraan, kasama ang gamot sa pinsala sa kanya, ang iba pang mga pamilya ay dumating upang halikan ang kanyang puwit kaya kahit medyo karaniwan ang housekang, ayos lang. Iba na ang mga bagay ngayon. Hindi na umubra ang gawa ni Miracle Doctor Kang ng misteryosong henyong medikal na hermit. Nagkaroon siya ng ilang mga kasanayan at pag-iisip tungkol sa isang taong nasa posisyon sa pamamahala, ngunit huli na siya ay matanda na. Kapag nagkaproblema si Housekang, siya ang palaging unang nagpanik. Ito. May kaugnayan sa pangalawang puntong gagawin ko. Hayaan mo muna akong tapusin. Mabilis na naisip ni Harry ang isang bagay, pinagsama niya ang dalawang bagay na may magagandang resulta. Siya ba ay isang henyo? Oh. Pagkatapos sabihin sa amin, ano ang pangalawang punto? Walang alinlangan na sabi ni Miracle Doctor Kang. Ang pangalawang bagay ay kailangan kong mabilis na mahanap ang recipe ng Peel of Life Extension at Toxin Cleansing. Hanggat mayroon si Housekang na tableta, kung gayon ang lahat ay mapupunta sa amin. Si House Turner ay hindi na magkakaroon ng ganoong saloobin kapag napagtanto nila na mayroon kami ng recipe ng tableta, darating sila upang ayusin ang relasyon. Ang ibang mga marangal na bahay ay darating sa atin, at magiging walang problema. Sabi ni Harry sabay buntong hininga. Siya ay labis na humanga sa kanyang sarili paano niya nagawang pakinisin ang lahat ng ganoon. Isa siyang madugong henyo. Magandang ideya iyon. Si Harry ay tunay na regalo ng Diyos sa Housekang. Nagsimulang tumawa si Miracle Doctor Kang at pumalakpak ang kanyang mga kamay. Lolo, pero may recipe din si Martin, hindi lang tayo ang may recipe, hindi naman sapat ang advantage natin. Si Polong ay sumalungat sa agos, alam niyang si Harry ay talagang nagsasalita ng wala sa sarili, at alam ng lahat iyon, ngunit ang lalaki ay nagawang eye-connected sila, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Ang malupit na young master na kapatid niyang ito. May paraan siya sa mga salita sa mga sitwasyong tulad nito. Hindi naman talaga. Sabi ni Harry. Sinasabi na ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing ay ginawa gamit ang napakabihirang mga halamang gamot, at ang mga halamang gamot sa Easter na ito ay may limitadong produksyon bawat taon. Sila ay bihira at pinag-agawan. Kaya, ang mga unang kukuha ng mga sangkap ay mas mataas ang kamay. Sa palagay ko, sa lahat ng mga koneksyon sa negosyo na mayroon tayo, kahit na hindi natin mabibili ang lahat ng mga pambihirang halaman na iyon, maaari tayong bumili ng sapat na bahagi ng mga halamang iyon para makabili tayo ng sapat na bahagi ng mga halamang iyon, para makabili tayo ng sapat na bahagi ng mga halamang iyon, para makabili tayo ng sapat na bahagi ng mga halamang iyon. Spot. Ito ay ginawa sa maliit na halaga, pagkatapos ng lahat, at sa kanilang pambihira, kami ay nasa isang kalamangan. Hindi masama. Polong, tingnan mo ang iyong kapatid, maaaring hindi siya kasing galing mo sa pag-aaral, ngunit ang mga pukana at pukana na ito ay ang kanyang kakayahan. Kailangan nating ibigay sa kanya iyon. Ngunit, ang scholar ng pamilya ay hindi maaaring maging padre de pamilya, ang ulo ay dapat may mga utak. Sa tingin ko, ang plano ni Harry ay lubos na magagawa. Naayos na iyon. Masayang sabi ni Miracle Doctor Kang. Oo, Lolo. Masayang sabi ni Harry. Kumukulo ang dugo ni Polong, siya ay may utak, may pukana, at mga pukana. At, alam ng lahat ang mga bagay na sinasabi ni Harry. Imposibleng mga gawain ito sa kanyang paningin, ngunit ang Harry na ito ay nagawang eye-connected silang lahat at ginawa itong isang malaking plano. 1285. Ngunit, kahit na gumamit sila ng isang serye ng mga plano tulad nito, ang pagsisiyasat sa Peel of Life Extension at Toxin Cleansing ay hindi magiging ganoon kadaling makamit. Imposible. Ngunit ang paraan ng sinabi ni Harry ay nagmukhang napakadali. Hindi payag si Polong na isuko ito. Siya dapat ang pinuno ng bahay. Ang mga bagay na sinabi sa kanya ng kanyang lolo bago ang Yanjing auction ay nasa tabi pa rin ng kanyang tenga, ngunit ngayon, wala na ang lahat. Ngayon ay ang kanyang kapatid na si Harry ang magiging ulo. Ayaw niyang hayaan na lang ito. Dahil sobrang tiwala ni Harry tungkol dito, at dahil siya ang nagmungkahi ng ideya kung gayon ipauubaya namin sa iyo ang investigasyon sa recipe ng tableta, Harry. Bahagyang ngumiti si Polong na para bang may tiwala siya sa kanya. Harry, ang pagtaas ng Housekang ay nasa iyong mga balikat. Iyan ay hindi problema, syempre. Walang pagpipilian si Harry kundi gawin ang quest kahit na walang sinabi si Polong, ginagawa na niya ang mga bagay na ito mula pa noon, at hindi nila maaaring biglang baguhin ang mga tao. Maaari rin niyang gawin ang misyon.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin na gumawa ng pag-atake kay Polong ay matagumpay. Sige, natutuwa akong mayroon kang lakas ng loob at responsibilidad, Harry. Tumango si Miracle Dr. Nag, masaya. Kaya, napagpasyahan na. Gilier, pumunta ka at ayusin ang relasyon natin ni House Turner, at Harry, hanapin mo ang recipe ng Peel of Life Extension at Toxin Cleansing. Polong, nag-iisip ka ng paraan para maibenta lahat ng Miracle Dr. Larkins na gamot na nasa storage namin. Masyadong maikli ang pondo natin. Kahit na makuha natin ang pill na kailangan natin ng life extension. Oo. Sabi ng mga kang. Si Carlos naman ay walang magawa, pero ito na ang buhay niya, hindi na kailangang mag-stand out. Ang kanyang anak na si Harry ay pabor na ngayon kay Miracle Dr. Kang na nakatakdang maging susunod na pinuno. Bilang kanyang ama, mayroon din siyang magandang buhay sa hinaharap. Ang mga nakaka-relax na araw ay palaging mabilis na lumilipis, at ang villa ay palaging napuno ng tawanan nina Trixie, ang Miss, at Yasi. Malapit na sila sa petsa ng konsyerto ni Zyrene, at matagal nang hinihintay ito ng Miss, Yasi, Josephine, at Trixie. Si Zyrene ay masasabing idolo ng maraming kabataan. Nagustuhan siya ng mga lalaki, at nagustuhan din ng mga babae. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, hindi rin dahil sa kanyang pagkanta, ito ay dahil din sa kung gaano siya kadal-isay at malinis. Walang mga negatibong chismis o mga record sa kanya. Sa edad na sumikat ka kung maghuhubad ka lang, pambihira si Zyrene. Ngunit, si Zyrene, na hindi gumawa ng anuman sa madilim na bagay na iyon, ay masikat kaysa sa mga bituin na gumawa ito ay nangangahulugan na ang mga tao ay nagustuhan ang mga bituin na mas dalisay. Han, ano pakiramdam mo? Kung sobra talaga, pwede nating i-cancel ang concert. Sabi ni Jennifer habang nakatingin sa maputlang si Zyrene. Ayos lang, Jennifer, magpapahinga lang ako. Nandito na ang mga fans, ilan sa kanila mula sa labas ng lugar. Malulungkot sila kung i-cancel natin ang concert. Umiling si Zyrene na may mapait na ngiti. Ayos lang. Magngangalit ako at lalabanan ko ito. Sige. Pero huwag mong ipilit kung hindi mo talaga kaya, i-pause lang natin, at gagamit ako ng ilang teknikal na problema bilang dahilan para magtagal. Sabi ni Jennifer. Naiintindihan mo ba, Han? Nakuha ko na, huwag kang mag-alala, Jennifer, hindi na ako bata, nakangiting sabi ni Zyrene. Jennifer, nandito na si Janong Nang. Binuksan ng bodyguard na si Sanford ang pinto. Gusto niyang makilala si Miss Moon. Oh, bakit siya nandito? Napakurap si Jennifer. Sige, makikilala ko siya. Sa totoo lang, may pag-asa pa rin si Jennifer na magbago ang isip ni Irving, ibababa ang kanyang mga kahilingan sa mga makatwirang tulad ng pera, upang matulungan si Zyrene na pagalingin ang kanyang sakit. Kung hindi, walang paraan na masasabi ni Zyrene ng oo ang mga kahilingang iyon, na nagre-resulta sa hindi siya makakakuha ng pera at walang babae. Bagamat talagang hindi nababahala si Irving tungkol doon, pinaponte niya si Janong nang para i-pressure siya. Naiinip na siya. Matagal na siyang naghihintay na walang balita kay Zyrene. Nakakaramdam na talaga siya ng Katie. Ito ay isang dekalidad na item na dapat ay nasa kanyang mga bisig. At kaya pinaponte niya si Janong nang para sabihin sa kanya gusto ba niyang gumaling o hindi, ito lang ang pagkakataon. Mr. Su, may problema ba darating sa oras na ito? Sabi ni Jennifer habang nakikipagkite sa kanya, naaalala pa rin ang mga salitang sinabi ni Irving kanina, bagamat pinananatili niya ang kanyang kalmado. Manager Wang, nagpunta ako dito para sa isang dahilan. Sigurado akong naiintindihan mo. Nakangiting sabi ni Janong Nang, hindi nag-aksaya ng oras. Sinabi sa akin ni Master Irving na tanungin siya nito gusto ba niyang gumaling ang kanyang karamdaman, o hindi. Alamin mo ito limitado ang pasensya ni Master Irving. Mr. Su, syempre, gusto naming magpagaling, ngunit ang mga hinihingi ay sobra-sobra. Kung ito ay pera, mangyaring pangalanan ang iyong presyo makukuha namin ang pera sa abot ng aming makakaya. Ngunit kung si Mr. Hale ay gagawa lamang ng mga kahilingan na hindi praktikal, wala kaming magagawa. Sabi ni Jennifer. Manager Wang, ito ba ang kalooban ni Miss Moon? Walang talakayan, talaga. Nagdilim ang mukha ni Janong Nang. Talaga. Sabi ni Jennifer Wang sabay pa ako sa kabaong. Ang sinasabi ko ay kalooban ni Miss Moon. I see.
Gagawa ako ng report ko pagkatapos pero sinabi ni Master Irving na kung hindi sumunod si Miss Moon, wala nang negosasyon sa hinaharap. Mataray na sabi ni Janong Nang. Alamin ang iyong lugar, Manager Wang. Column. Naiinis din si Jennifer ang Irving na ito ay isang ganap na pervert, ayaw kumita ng pera, ngunit puro bagay ang iniisip tungkol sa mga bagay na iyon si Zyrene ay hindi isang normal na superstar. Walang paraan na makasunod siya sa mga kahilingang ito. Ang bagay na ito ay karaniwang hindi matutubo sa puntong ito, kaya hindi naisip ni Jennifer na asar ng kaunti si Janong Nang. Pero hindi niya maiwasang mapabuntong hininga pagkaalis niya parang bigo itong misyon na pinuntahan nila rito. Kung si Han ay hindi ganoon kaganda o kung siya ay isang normal na tao, kung gayon marahil ay sapat na ang pera, ngunit. Umiling si Jennifer, bumalik sa silid kung saan nagme-makeup si Zyrene. Si Sanford ay nakaupo sa kanyang tabi, blanko ang kanyang mukha. 1286. Bilang bodyguard ni Zyrene, maraming sitwasyon kung saan ilalagay ni Sanford ang blankong tingin na iyon isa ito sa mga sitwasyong iyon. Si Zyrene at Jennifer ay walang anumang pakiramdam ng pagkaalerto sa kanila ng eksakto dahil doon. Wala naman siyang perverse look pagdating kay Zyrene gaya ng ibang lalaki. Siyempre, hindi nila alam na spy pala siya. Lahat sila ay naloko sa kanyang composed outer look. Jennifer, bumalik ka na. Tumango si Zyrene sa kanya, hindi niya akalain na magbabago ang isip ni Irving, nakita niya ang kanyang bahagi sa mga tao na ganoon. Hindi sila titigil sa anumang bagay hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang masasamang layunin. Ngunit, pagkatapos ng maraming mga young masters mula sa mga mayayamang bahay ay dumating sa kanya, lahat sila ay nawala ng walang bakas, maaaring sila ay nakontrol at hinayla pabalik ng kanilang sariling mga bahay, o sila ay wala na. Hindi inisip ni Zyrene na nagkataon lang sila, ngunit walang mga pahiwatig. Naisip pa niya na marahil ay nakatingin sa kanya ang langit, naaawa sa kanyang malungkot na kalagayan. Janong Nang, dumating, at gaya ng inaasahan, sinabi niya ang parehong bagay tulad ng dati, hinihiling na sundin natin ang mga kahilingang iyon. Sinabi ko na hindi. Sabi ni Jennifer nang bumalik siya. Han, ako ang nagkamali ng tawag sa pagkakataong ito, ako ang gumawa ng gulo para sa iyo. Don't say that, Jennifer, you're doing all this for me, of course. Hindi kita masisisi. Kinawian ni Zyrene ang kamay niya. Kalimutan mo na, Jennifer, ang tagal ko nang magkaroon nito, titiisin ko lang, ayos lang. Oo, siguradong malakas ang Han natin. Nakangiting sabi ni Jennifer. Samantala, naghihintay si Zyrene na lumabas sa entablado, ang mga tagahanga ay bumubuhos na sa Cultural Stadium. Sa posisyon sa Songshan Pablo, ang pagkuha ng ilang VIP ticket ay walang problema. Umupo ang 5 sa pinakadulo sa unahan, at maliban kay Terence, talagang excited ang 4, lalo na si Josephine. Hindi niya akalain na masisiyahan siya sa isang aktibidad na kasing rangya ng pagpunta sa konsyerto bilang isang VIP, din. Bagamat hindi siya ang nagbayad ng tiket, masaya pa rin siya tungkol dito. Bagamat hindi niya ipinakita ang lahat ng kaligayahang iyon. Si Trixie, sa kabilang banda, ay baliw na sumisigaw kasama si Yasi. Zyrene. Zyrene. Nagkatinginan sina Cheryl at Josephine, medyo walang magawa. Sinundan nila ang mga balita sa mga superstar at mga bagay na tulad niyan, ngunit hindi sila kasing baliw ng dalawang ito, na nagpalakpakan ng ganoon kalakas. Mas tahimik ang mga personalidad nila. Si Terence lang ang nakaupo sa VIP seat, umidlip. Ito lang siguro ang taong gagawa niyan sa isang Zyrene concert. Hindi pa ito nangyari, ngunit sinong mga tagahanga ang hindi sabik na naghihintay sa kanyang pagdating? Sinong matutulog ng ganito? Si Terence ay aktwal na nagsasanay pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder George, alam niya na si Trixie ay wala ng mahabang oras. Nagsanay siya araw-araw ng walang tigil, pumunta sa Jade Space tuwing may pagkakataon. Dahil alam ni Terence na may mga bagay na malulutas lamang pagkatapos mong makamit ang tunay na lakas, kaya ang pinaka gustong gawin ni Terence ngayon ay magsanay. Shield bro, bakit ka natutulog? Tiningnan siya ni Yasi ng kakaiba. Yasi, huwag mo siyang istorbohin, nagsasanay siya. Alam ni Cheryl ang tungkol kay Terence, minsan ay nanonood sila ng TV ng magkasama, at tinanong niya ito nang makita siyang nakapikit. Tiyak na si Terence ay nagsasanay ngayon. Maaaring makiramay sa kanya si Cheryl, gusto niya ng lakas para mapagaling niya si Trixie. Oh. Yasi nodded, hindi gumagambala sa kanya.
Nasa isang concert pa rin sila, ayos lang kung ayaw ni Terence na panoorin ito. Hindi maganda ang interes ni Terence kay Zyrene, marami ng magagandang babae sa bahay, walang paraan para maging interesado siya sa hindi maabot na superstar. Siya ay isang babae lamang na marunong kumanta at sumayaw, kung tutuusin. Ang Miss, Yasi, Josephine, at Trixie lahat ay kayang gawin iyon, hindi na kailangang tumingin pa si Terence sa iba. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihintay, tuluyang nagdilim ang mga ilaw, at tumigil ang musika, kanina lalabas na si Zyrene. At naghiyawan ang mga tao. Zyrene! 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 Lahat ay sumisigaw, winawagayway ang kanilang mga nightstick at signboard sa ere nang walang tigil sina Trixie at Yasi di rin, nakatayo at gumagalaw sa agos ng iba. Sumimangot si Terence at tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mga tenga, masyadong maingay. Sa entablado, sumabog ang mga ilaw kasama ng mga kulay sa entablado, isang malaking sinag din ang tumama dito, at na-activate ang ilang mekanismo. Isang malaking haligi ang bumangon mula sa ilalim ng entablado. Ito ay halos ang tanging paraan na lumabas ang mga all-star. Ang gymnasium ay ang uri na napapalibutan ng mga upuan mula sa lahat ng panig, walang paraan na ang bituin ay makalakad lamang mula sa mga lugar na iyon. Ito ay dapat na mula sa ibaba. Naghiyawan ang lahat ng fans nang makita nilang bumangon si Zyrene sa kanyang makulay na damit. Kumusta, mahal kong mga tagahanga? Ako si Zyrene. Magalang at mapagpakumbaba na sabi ni Zyrene, na binati ang lahat. Salamat sa pagpunta sa Cultural Gymnasium na ito ng Songshan upang makita ang aking konsyerto. Talagang nagpapasalamat ako. Bumukas ang mga mata ni Terence, siya ay maganda at may magandang katawan, syempre, ngunit sino ang nakakaalam kung ang kanyang mga salita ay totoo. Nagpapasalamat siya sa kanila sa pagbabayad ng mga tiket sa konsyerto, tama ba? Ngunit walang pakialam si Terence, tumingin siya at muling pumikit. Maging ang Miss, Yasi, Josephine, o Trixie, lahat sila ay walang magawa, ngunit natutuwa siya ay nag-aaksaya ng mga tiket, ang taong ito, ngunit siya ay hindi isang pervert, iyon ang nagpasaya sa kanila. Nagpatuloy siya sa pag-practice matapos makita ang isang babaeng ganito kaganda. Tila ang lugar ni Zyrene sa puso ni Terence ay mas malayo kaysa kay Trixie. At totoo nga iyon, walang pakialam si Terence kay Zyrene kung maghuhubad siya sa harap niya kasama si Trixie, titingnan niya muna si Trixie, sigurado. But he had to admit that her voice really very sweet, medyo malaanghel ang kanta na lumalabas sa labi niya. Sa kanyang mga mata lamang, masasabi ni Terence na ito ang tunay na pakikitungo, hindi ito lip sync. Kaya naman, nagkaroon si Terence ng kaunting paggalang sa kanya, siya ay isang maayos, seryosong artista, at ang imahe niya sa kanya ay naging mas mabuti. Pero kumpara lang yun sa dati, wala pa rin siyang gusto o ano. 1287. Ang tanging bagay na nakapagpapasalamat kay Terence kay Zyrene ay ang katotohanan na siya ay nagdala kay Trixie ng tawa at pinanibik, isang tingin sa kasiyahan ni Trixie, at naramdaman ni Terence na ang kanyang desisyon na gawin ang konsyerto na ito ngayon ay isang mahusay na desisyon. Kung may pagkakataon, gusto niya itong pasalamatan. Hindi nagtagal, ang konsyerto ay napunta sa isang kasukdulan. Sa ilalim ng pamumuno ni Zyrene, ang mga manunood ay sumambulat sa mas mataas na antas ng pananibik, tumayo at kumanta at tumalon ng magkasama. Maging ang Miss at Josephine ay nahawahan nito, ginagalaw ang kanilang mga katawan sa musika at ng iba pa. Kailangang aminin ng isa na, kung si Terence ay walang napakalakas na lakas ng loob, malamang na mahawan din siya. Ngunit ang kanyang kalooban ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng sinumang normal na tao. Nanatili siya. Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata upang tingnan si Zyrene bago muling ipinikit ang kanyang mga mata, at iginalaw ang kanyang katawan sa musika. Sa front row ng VIP section ay may isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakaupo doon. Hindi lahat ay makakakuha ng mga super premium na upuan, at ang mga ito ay binili ng mga taong nasa loob o ibinigay sa mga taong may magandang relasyon kay Zyrene. Ngunit, walang masyadong mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumupunta sa kanyang konsyerto maliban sa mga nagdala ng kanilang mga anak, ito lang marahil. Ang kanyang mga damit ay napakasimple at low-key, ngunit sino mang taong may magandang mata ay magugulat, ito ay mukhang simple, ngunit ang material ay ang tuktok ng tuktok. Nasa tabi niya ang isang 30 taong gulang na lalaki, ang kanyang mga mata ay alerto. Nakasuot siya ng itim na bodyguard's getup, malinaw na proteksyon niya. Frank,
sa tingin mo ba wala talaga akong silbi bilang lalaki? Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong anak. Bahagyang naluluha ang mga mata niya habang nagsasalita. Napakatagal na, at palagi niyang itinatago ito, na ipinapakita lamang ang kalungkutan na ito sa kanyang mga pinagkakatiwalaang lalaki. Ang mga tao sa itaas ay kailangang magsanay ng pagputol mula sa emosyon kung minsan kung hindi, ang mga emosyong iyon ay magpapabigat sa iyo, na magbibigay sa iyo ng maraming pagbubukas para sa iyong mga kakompetensya. Kahit may iniisip ka, kailangan mong itago. Guro, hindi alam ni Frank, alam lang ni Frank na ang Panginoon ay isang napakalakas na tao, isang taong gumagawa ng malalaking bagay. Ang malalaking tao ay hindi nakikialam sa maliliit na bagay. Magalang na sabi ni Frank. Ikaw maliban sa mga bagay na iyon, ano pa ang masasabi mo? Hindi ka kasing bilis ng iyong pangatlong kapatid. Walang magawang umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pero loyal ka. Kasama mo ako sa lahat ng mga taon na ito, pero hindi ba pwedeng makipag-chat ka na lang sa akin paminsan-minsan, sa halip na tretuhin mo ako bilang iyong Panginoon sa lahat ng oras? Palagi namang magiging master si Master, ano pa kaya ang isang ito? Blankong sabi ni Frank. Kahit ano. Kinawian ng lalaki ang kanyang kamay. Manood ng concert. Sige. Napakaganda ni Miss. Tumango si Frank. Umiling ang lalaki. Tumunog ang telepono ni Terence, at tiningnan niya ang numero si Old Linford iyon. Kailangang malaman ng isa na ang matanda ay napakabihirang tumawag sa kanya sa sarili niyang inisyatiba. Karamihan ay siya ang gumagawa nito. At nangangahulugan ito na ito ay isang bagay na napakahalaga. Sa isiping iyon, mabilis na sumagot si Terence. Hello. Matandang lalaki. Anong problema? Sabi ni Terence. Anong sabi mo? Ang ingay dyan, hindi kita marinig. Sigaw ni Old Linford sa telepono. Yee! Nasaan ka? Anong sabi mo? Hindi rin marinig ni Terence, masyadong malakas ang concert. Sandali lang. Tatawagan kita saglit. Sigaw pabalik ni Terence, ang kanyang boses ay agad na nalunod sa konsyerto. Gusto niyang bigyan ng pansin si Trixie, ngunit kung titignan ang nasa sabik nitong mukha habang iniinda niya ang kanyang katawan, ayaw niyang istorbohin siya. Nilinggan niya si Josephine sa kabilang panig na nakatayo na at kumakanta kasama si Miss, kahit na hindi kasing tindi ng Trixie. Hinailan ni Terence ang kamay ni Josephine, at bumaba si Josephine. Anong mali? Kailangan kong tumawag sa telepono. Sinasabi ko lang sa iyo. Kinawian ni Terence ang kanyang telepono. Okay. Tumango si Josephine. Tumayo si Terence at umalis sa VIP section, mabilis na lumabas ng Cultural Gymnasium at nagtungo sa isang washroom. Ngunit, pagdating niya sa pinto, narinig niya ang mga boses lalaki iyon, at pamilyar talaga ito. Master Irving, hindi ko nakita si Zyrene, pero tinanggihan ng manager niya ang suggestion ko. Oo, gusto daw niyang gumamit ng pera, pero sinabi ko sa kanya na walang puwang para sa diskusyon. Huwag kang mag-alala, Master Irving, andito lang ako sa concert. Kung ang sakit niya ay kumilos, haharapin ko ito. Talagang kailangan niyang ibigay ito kay Yao Wang. Kung hindi, hindi siya gagaling. Magiging iyo siya, sigurado. Si Janong nang iyon. Tumayo si Terence sa harap ng banyo, nakikinig, at nakilala ang pamilyar. Yawang or Sumaowang. Si Janong nang iyon. Tumayo si Terence sa harap ng banyo, nakikinig, at nakilala ang pamilyar na boses na ito. Kausap niya si Irving, at narinig niya ang ilan dito. May ilang karamdaman si Zyrene, na nagpunta kay Yao Wang. Si Irving ay malamang na gumawa ng ilang kalokohang mga kahilingan, na tinanggihan niya, at ngayon ay tinatanggihan ni Irving ang kanyang pera. Nagkagulo ang dalawa. Siyempre, wala itong kinalaman kay Terence. Magagamit ni Irving ang kanyang pera sa lahat ng gusto niya, basta't hindi ito manggugulo sa kanya kahit na gusto niyang makipagkulitin sa isang superstar. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang deal sa talakayan. Kung gusto ni Zyrene na bigyan ng paraan si Irving para gumaling, ito, normal lang iyon. Matapos makinig sa kanya saglit, ayaw nang makinig ni Terence, at ayaw niyang pumasok.
Maaari niyang pilitin itong si Janong nang na lumabas, syempre, ngunit ito ang pinakamalapit na banyo sa gymnasium, at maaaring may iba pang darating. Nadama niya na ang kanyang pakikipag-usap kay Old Linford ay dapat na medyo sensitibo, at hindi niya nais na ang mga tao ay nakikinig sa kanila. Kailangan niya ng banyo sa mas malayong lugar. Nilaibat niya ang mga bulwagan at nakita niyang dalawa lang. Yung isa nasa kabilang entrance. 1288. Ang ganitong uri ng banyo ay may masamang seguridad, at ito ay katulad ng dati. Maaaring pumasok ang mga tao. Umiling siya at nagpasyang pumunta sa ibang palapag. Ang ikatlo at ikalawang palapag ay wala sa tanong dahil may mga tagapakinig doon. Hanggat nandoon sila, ang mga banyo ay gagamitin. Lumingon siya sa underground basement, may resting place para sa staff, at ang banyo dito ay gagamitin lang ng staff. Siyempre, maaaring may ilang mga baliw na tagahanga na nagsisikap na makarating kay Zyrene, ngunit hindi nila ito maabot. May mga bodyguard siya. Siyempre, ang layunin ni Terence ay hindi makarating kay Zyrene, at kailangan niyang pumunta sa banyo kaya pumunta siya doon ng walang pagtutol. Pagdating sa kwarto, diniel niya si Old Linford. Yee! Nasaan ka? Anong nangyari kanina? Matanda, nasa isang konsyerto ako kasama si Trixie. Isa ito sa kanyang mga hiling, kaya gusto kong tumulong sa pagkumpleto nito. Kaya, matandang lalaki, kadalasan ay hindi mo ako tinatawag ano ito. Tumawag ako dahil sa girlfriend mong si Trixie. Napayuko si Old Linford. Bigla kong naalala na nakakita ako ng ilang balita sa Fire Spirits Fruit kanina, kaya nagsaliksik ako, tinitingnan ang mga sinaunang medikal na teksto. Sa kabutihang palad para sa aking mga pagsisikap, nakakita ako ng ilang mga pahiwatig. Talaga. Huminto si Terence. Anong mga pahiwatig? Nasaan ang bunga ng apoy na espiritu? Noong sinaunang panahon, ang prutas ng apoy na espiritong ito ay ginamit para sa malamig na aura sa katawan ng isang himalang santo na doktor. Ngunit ang mga tekstong ito ay hindi nagbibigay ng mga detalye, at hindi nila sinabi kung sinong miracle saint na doktor ang pinag-usapan lang nila ay ang mga mahimalang epekto ng prutas na ito. Sabi ni Old Linford. Nakikita ko. Ngunit ito ay isang palatandaan lamang. Hindi namin alam kung paano ito makukuha o kung saan ito mahahanap. Mapait na ngumiti si Terence. No need to worry, sinasabi ko lang sa iyo na huwag kang masyadong mag-alala. Dahil binanggit sa libro na isa itong sinaunang miracle saint doctor, bagay na iyon. Iilan lang ang mga miracle saint na doktor na iyon sa kasaysayan, at nasa akin ang lahat ng kanilang mga tala at lahat dito. Ang mga taong ito ang pinakasikat na miracle doctor, at hindi ito dapat magtagal. Salamat kung gayon, matanda. Seryosong sabi ni Terence. Saying thanks to me, who? You brat, na-fall ka na ba talaga sa kanya? Naisip mo na ba na magkakaroon ka ng dalawang girlfriend kapag nailigtas mo siya? Paano mo haharapin iyon? Binago ni Old Linford ang topic. Iyon ay. Kumurap si Terence, hindi inaasahan ang tanong na iyon mula sa kanya. Medyo nakaramdam siya ng awkward, pero totoo namang hindi niya naisip iyon. Ngayong seryosong ilalabas ni Old Linford ang paksa. Hindi ko alam, ngunit hindi tutol si Josephine, kaya sa palagay ko ay sasagutin natin iyon. Haha, damn brat, siguradong maswerte ka. Ngumiti si Old Linford. Okay, matanda, itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito. Malinaw na ayaw ni Terence na pag-isipan pa ito. Iiwan ko sa iyo ang prutas. Sige, alam kong malapit na ang oras. Aayusin ko kaagad at tatawagan kita kapag may nakuha ako. Sabi ni Old Linford. Paalam kung gayon, at maging mas mabuting kalooban itigil ang pagkabalisa sa lahat ng oras. Nakuha ko. Biglang uminit si Terence. Ang matandang lalaki ay maaaring maging mahigpit sa kanya, kung minsan ay sobra-sobra, ngunit kapag siya ay nasa problema, siya ay talagang nagmamalasakit sa kanya, tinutulungan siya mula sa likod ng mga eksena. Napabuntong hininga siya pagkatapos ibaba ang tawag, pero at least may magandang balita ngayon. Itinabi niya ang telepono at umalis, ngunit may nabangga siyang nagmamadaling pumasok. Si Zyrene iyon. Hindi niya inaasahan na ang sakit ng ulo ay darating sa mismong concert. Siyempre, ito ay nangyayari ng panapanahon, at ito ay hindi gaanong bihira, ngunit ito ay nangyayari na ngayon ay nawalan siya ng mga pagpipilian.
Palagi niyang gustong sabihin sa kanyang mga tagahanga ang tungkol sa sakit na ito sa kanyang mga tagahanga, ngunit hindi ito pinayagan ng kumpanya, sinabing makakaapekto ito sa kanyang imahe at paglalakbay bilang isang mang-aawit. At kaya nakipagtulungan siya. Tiniis niya at tinapos ang kanta, at nang magpalit ng damit, nagmadali siyang pumunta sa banyo nang hindi man lang nakikipag-usap kay Jennifer, nagpaplanong magwisik ng tubig sa kanyang mukha para maging malinaw ang ulo. Malamang na alam ni Jennifer kung ano ang nangyari, kaya tutulungan niya siyang pamahalaan ang mga bagay-bagay. Wala siyang pakialam kung masisira ng tubig na ito ang kanyang makeup, ngunit kailangan niyang pakalmayin ang kanyang sakit ng ulo. Hindi siya pinigilan ni Jennifer dahil alam niya kung ano ang nangyayari. Pumunta siya sa entablado upang ipahayag na may ilang teknikal na kahirapan na maaaring maantala ang konsyerto. Siyempre, ang lahat ay nabigo. Ngunit wala silang magagawa, at ito ay isang teknikal na kahirapan, hindi kasalanan ng sinuman. Matyaga lang silang maghintay para matuloy ang concert. Si Zyrene naman ay pumasok sa washroom, hindi niya namalayan na may tao pala sa loob. Mabilis niyang binuhusan ng malamig na tubig ang maputlang mukha. Fu! Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Hindi na gaanong nahati ang utak niya, pero nang umalis ang malamig na tubig sa mukha niya, bumalik ulit iyon. Sa madaling salita, ang lamig mula sa tubig ay binibilang ang mga ugat sa kanyang ulo, na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa, ngunit hindi ito isang lunas. Hindi niya kayang gawin iyon sa entablado, hindi ba? Samantala, si Terence, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa taong ito na nakasuot ng matingkad na damit na bumubuhos sa kanyang mukha, nalilito. Sino siya? 1289. Masakit. Hinawakan ni Zyrene ang gitna ng kanyang noo habang nakaluhod sa lababo, humihingal. Akala niya ay makakatagal siya hanggang sa matapos ang concert, pero hindi niya akalain na sa gitna pala ito magsisimula. Sinubukan niyang pakalmayan ang sakit, ngunit lalo lang itong lumala, bumagsak ang mga luha. Xu Xian. Sa wakas ay napagtanto ni Terence kung sino ang babaeng ito na paulit-ulit na nagsasabi na masakit ito. Ito ang bida, si Zyrene. Pero hindi ba siya nasa stage? Bakit siya nandito? At parang may mali sa kanya. Tama. Naalala ni Terence ang pag-uusap ni Janong kay Irving, may binanggit sila tungkol sa kanyang karamdaman. Ganito ba ang sakit sa ulo? Ito ay posible. Nagtaas ng ulo si Zyrene sa gulat, nakatingin kay Terence. Hindi niya naisip kung may tao ba dito sa baba nang dumating siya para magwisik ng tubig sa kanyang mukha. Ito ang basement washing room, at ang staff lang ang nandito, abala sila sa pag-manage ng mga bagay-bagay. Bakit may tao dito? At si Terence ay malinaw na isang ganap na estranghero, masyadong. Hindi niya malalaman ang bawat miyembro ng staff sa kumpanya, ngunit malapit siya sa karamihan sa kanila, may ID card din ang mga staff, at ang lalaking ito ay hindi kamukha ng sinumang staff, hindi sa getup na iyon. Sino ka? Sabi ni Zyrene, alerto. Masakit ang ulo mo. Kumunat ang noo ni Terence, ayaw niyang makialam, at hindi siya mahilig makialam sa mga bagay ng ibang tao, ngunit may iniisip siyang higit pa kung sumasakit ang ulo niya o hindi. Ito ay ang mga kahihinatnan na susunod. Kung narito siya, nangangahulugan iyon na nakahold ang konsyerto kung hindi siya naging normal, at kakanselahin ang lahat. Hindi yun gusto ni Terence. Hindi niya gusto ang taong ito o anumang bagay, at hindi niya inaabangan ang pagkanta nito, ngunit gusto ni Trixie. Matagal nang naghintay si Trixie para sa konsyerto na ito. Siyempre, hindi niya hahayaang ma-disappoint siya. Upang hayaan siyang gugulin ang kanyang araw sa buong kasiyahan, hindi niya hahayaang matapos ang konsyerto na ito ng ganito. Kinailangan niyang tulungan siya. Ano? Anong ginagawa mo? Si Zyrene ay medyo alerto laban sa isang estranghero sa banyo. Siya ay umatras ng 2 hakbang nang hindi niya namamalayan, ngunit ang sakit sa kanyang ulo ay nahati ang kanyang ulo. Nahulog siya sa lupa, nahimatay. Ang huling naisip niya ay sumigaw para humingi ng tulong, ngunit ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas para tumakbo pababa sa banyo, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Wala na siyang natira. Hindi inaasahan ni Terence na mangyayari ito bago pa man siya makapagsalita ng kahit ano. Pakiramdam niya ay hindi siya makapagsalita, ngunit kailangan niyang iligtas ito. Lumakad siya at hinawakan ang pulso nito, hindi nag-iisip tungkol dito. Napakunot-noo si Terence nang maramdaman niya ang kanyang pulso. Binuksan niya ang mga talukap ng mata ni Zyrene at tiningnan ang dila nito at napagtantong walang mali. Natarante siya nito.
Saan nanggaling ang sakit ng ulo na ito? Siyempre, ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito, ngunit hindi niya masabi kung ano ang dahilan. Ito ay kakaiba. Ngunit inilabas ni Terence ang mga pilak na karayom na dala niya matapos itong linisin gamit ang kanyang chi. Sinimulan niya ang acupuncture. Sa malinis at makinis na mga galaw, inilagay niya ang mga iyon sa kanyang dibdib, ulo, palso, at iba pang mga batik na may enerhiyang kamay, sinimulan niyang imasahe ang kanyang ulo at dibdib. Daing ni Zyrene, sa wakas ay nagising pagkatapos ng masahe at acupuncture. Only to see a man on top of her, she was on the ground, and he was touching her chest. Brute! Si Zyrene ay ganap na gising, nagpupumilit na umakyat at palayo kay Terence. Huwag kang gumalaw. Hayaan mong ilabas ko ang mga karayom. Sumimangot si Terence, halos ginagamit ang kanyang kamay para aisil ang pressure point, na hindi siya makagalaw o makapagsalita. Pagkatapos ay sinimulan niya ng maayos, binunot ang lahat ng pilak na karayom. Dilat na dilat ang mga mata ni Zyrene, gulat na gulat. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Terence sa kanya, ngunit hindi siya makagalaw at hindi makapagsalita pagkatapos niyang hawakan siya ng ilang beses, para siyang naparalisa. Ang isip at mata lang niya ang nagagamit. Yung ibang parts parang hindi sa kanya. Anong ginagawa ng lalaking ito? Sa susunod na sandali, nakita niya itong naglabas ng isang bungkos ng mga karayom at inilagay sa kanyang kahon. Noon lang siya pumunta sa mga pressure point at na-unfroze siya. Hindi namamalaya na tumili si Zyrene pagkatapos maging normal. Walang pagpipilian si Terence, sumimangot siya at tinakpan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang kamay. Idiot, huwag kang ang sumigaw. Kung hindi lang dahil gusto ng girlfriend ko na manood ng concert mo, hindi na ako mag-abala pang iligtas ka. Huwag mong isipin na dahil lang sa isang bida, big shot ka na, wala akong interes sa iyo, you are way below my girlfriend. Wala akong interes sa iyo. Manam. Nagalit at naasar si Zyrene, at gustong makipagtalo ngunit walang lumabas na tunog. Ang bibig niya ay tuluyang natakpan ng magaspang na kamay na ito. Naiintindihan mo. Tumango kung naiintindihan mo. Malamig na sabi ni Terence. Mabilis na tumango si Zyrene, hindi siya tanga, at ang kanyang katawan ay ganap na sariwa at walang sakit ng ulo. Siya ay pinagaling ng lalaking nauna sa kanya. Ngunit ginawa niya iyon sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ilang pilak na karayom. Tama, hinawakan pa niya ang dibdib niya. Inakala niya na siya ay isang brute o sinusubukang magparamdam, ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan. 1290. Si Zyrene ay hindi tulala. Sa katunayan, siya ay isang napakatalino na babae. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito sa industriya ng entertainment, maaari niyang mapanatili ang kalmado at matatag na may malinaw na ulo, kaya sa loob lamang ng ilang segundo ng pagpapahinga pagkatapos magising, ang kanyang isip ay agad na lumamig. Ang lalaking nauna sa kanya ay halatang hindi ordinaryong tao. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang karanasan ay nagsabi sa kanya na imposibleng gumaling siya mula sa sakit ng ulo sa ganoong kaikling panahon. Karaniwan sa sandaling nagising siya, ito ay pangalawang araw na, lalo na ang paggising pagkatapos ng ilang segundo. Ngunit ang lalaking nauna sa kanya ay nakamit ang tagumpay na iyon sa pamamagitan ng paggamit ng ilang pilak na karayom at pagmamasahe, nagising siya mula sa paggamot at ang kanyang ulo ay huminto pa sa pag-iingay at kahit isang bakas ng sakit ay hindi makita sa kanyang sistema, ang epekto ay mas mahusay kaysa sa gamot ni Medicine King Hale. Bukod pa rito, ang pinakanagulat kay Zyrene ay alam talaga ng lalaking ito ang tungkol sa pagtama sa pressure point. Tinatawag ba itong pagtama ng pressure point? Si Zyrene mismo ay hindi alam, ngunit iyon ang tawag ng mga tao sa martial arts drama. Casual na natap ni Terence ang ilan sa kanyang mga pressure point. Siya ay ganap na hindi makagalaw kahit na ang pagsasalita ay imposible, kaya si Zyrene ay nakatitiyak na alam ni Terence ang bahaging ito ng kaalaman. Mapapahanga si Zyrene sa isang taong eksperto sa acupuncture at masahe, ngunit kakategorya lang niya ito bilang isang medikal na eksperto, ngunit para sa isang tao na malaman ang tungkol sa pressure point kung gayon ito ay hindi lamang medikal na kadalubhasaan, maaari ba na siya rin ay isang martial art master? Gayunpaman, sa mundo ng martial arts, ilan ang nakakaalam tungkol sa pagtama ng pressure point. Si Zyrene ay maaaring hindi isang practitioner, ngunit ang kanyang bodyguard, si Sanford ay. Bagamat hindi niya alam kung gaano siya kalakas, mayroon siyang tiyak na antas ng pangunawa sa martial arts mula sa bibig ng kanyang bodyguard.
Maraming mga master ang maaaring lumaban, ngunit upang maabot ang isang punto ng presyon. Hindi pa niya narinig ito, tama ba? Sa pagtingin sa mga mata ng lalaking nasa harapan niya, walang bahid ng pagnanasa alam ni Zyrene na lahat ng sinabi niya ay totoo. Ang mata ay ang bintana sa puso. Nakakuha siya ng talento mula sa pagbabasa ng isip ng mga tao sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mata pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pag-arte. Wala talagang interes sa kanya ang lalaking nauna sa kanya. Hindi biro iyon. Siya ay iba kay Irving, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pagnanasa. Ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay hindi natagpuan kay Terence. Ang kanyang mga mata ay ganap na walang emosyon, walang paghanga o excitement sa isang kilalang tao ang makikita, alinman. Tiningnan niya ito na parang isang ordinaryong tao. Marahil, totoo ang sinabi ng lalaki, ang kanyang kasintahan ay higit na maganda kaysa sa kanyang sarili at para mailigtas siya nito ay para lang ma-enjoy ng kanyang kasintahan ang concert. Kaya naman, tumango si Zyrene bilang tugon. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng ito, si Zyrene ay sobrang asar pa rin sa loob. Dapat siyang magpasalamat kay Terence sa pagtrato sa kanya. Ang isang babae ay isang kakaibang nilalang. Ang paniralang ito ay ganap na tama. Tunay na natutuwa si Zyrene na si Terence ay iba kay Irving, ngunit hindi siya nasisiyahan sa kawalang interes ni Terence. Sinabi pa niya na ang kanyang kasintahan ay mas maganda kaysa sa kanya, ito ay nagpalungkot sa kanya. Siya ay isang superstar, pagkatapos ng lahat, hinahangaan ng mga tao, nalulula sa mga hindi inaasahang pabor, ngunit hindi ito nakita ni Terence bilang isang seryosong bagay. Bulag talaga siya. At saka, napakatanga ng dahilan niya para iligtas siya. Dahil dito, tuluyang nawala ng interes si Zyrene na ipakita ang kanyang pasasalamat. Ngunit isang pakiramdam ng inggit ang pumasok sa kanyang isipan nang wala sa oras. Hindi niya alam kung bakit naiingit siya sa girlfriend niya. Ang pagkakaroon ng boyfriend na ganito, siguradong napakasaya niya. Nakita ni Terence na tumango si Zyrene, kumalas siya sa pagkakahawak at mahinang nagsalita. Are you okay? If you're, please go up the stage and continue your concert. You don't have to thank me, but if you want to show your gratitude, pikturan mo ang girlfriend ko after the concert, that will be the repay. Hindi alam ni Zyrene na dapat siyang umiyak o tumawa pagkatapos makinig sa kahilingan ni Terence. Hindi man lang niya sinabi na gusto niyang gantihan siya, di ba? Anong saloobin ito upang karapat-dapat sa pagbabalik? Hang-hang. Galit na galit si Zyrene. Ngunit kahit gaano siya galit, hindi siya isang taong walang utang na loob. Ano man ang mangyari, si Terence pa rin ang kanyang tagapagligtas. Sa katunayan, ginawa niya ang kanyang malaking pabor. Ang orihinal na intensyon ay hindi mahalaga. Ang punto ay nakinabang siya mula rito. Kaya hindi na nag-isip si Zyrene bago pumayag. Isa, gusto niyang bayaran ang utang. Pangalawa, gusto niyang tanungin pa si Terence tungkol sa kalagayan niya, maaari ba niyang gawin muli ang kanyang pabor sa pamamagitan ng pagtrato sa kanya. Sa ganang kanya, tiyak na may ideya si Terence kung paano siya ililigtas. Ang medikal na kahusayan ni Terence ay tiyak na mas malakas kaysa sa Medicine King na si Hale. Gayunpaman, ang pangunahing isyu ay walang intensyon si Terence na gumawa ng maruruming bagay sa kanya, kaya pumayag si Zyrene na i-connecte si Terence nang bukas ang mga kamay. Sure. This is my number, call me after the concert. I'll send someone to pick you guys up. Tumango si Zyrene at ibinigay ang kanyang numero bago nagmamadaling lumabas. Nagiging hadlang ang oras. Wala na siyang maraming oras para mag-makeup, kaya tumakbo palabas ng washroom si Zyrene, naiwan si Terence na mag-isa. Naiinip na lahat ang mga fans dahil sa technical error sa stage. Gayunpaman, si Janong Nang ay nagdiriwang sa loob. Mabilis niyang tinawagan si Irving matapos malaman na may mali. Master Irving, magandang balita. Tuwang-tuwang anunsyo ni Janong Nang. Anong balita? Pumayag ba siya? Tumigil si Irving at nagtanong. Ang sakit ni Zyrene ay kumikilo sa entablado. Maaaring isipin ng mga tagalabas na ito ay isang teknikal na pagkakamali, ngunit para sa akin, ang kanyang sakit ng ulo ay dapat na kumilos muli. Sabi ni Janong Nang. Kumukuha ako ng gamot ni Medicine King Hale para makipagkita sa kanila mamaya, pinipilit silang sumang-ayon kay Master Irving, ang iyong mga kondisyon. Haha. Mabuti, sinasamantala sa isang hindi matatag na estado, gusto ko ito. Si Irving ay natuwa nang marinig ang balita. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Grace.
Mabilis, kapag nakuha mo na ang mabuting balita, ipaalam ka agad sa akin. Samantala, nang umakyat si Terence, nagkataon na napadaan siya sa banyo at narinig ang buong pag-uusap ni na Janong Nang at Irving. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngisi, tila hindi nagagana muli ang plano ni Irving. Bagamat walang pakialam si Terence sa kung ano ang gagawin ni Irving kay Zyrene, ang hindi sinasadyang pagsira sa kanyang plano ay napakaligaya din. Bumalik si Terence sa VIP area at bumalik sa kanyang upuan. Dahan-daang umangat muli ang stage. Ngumiti si Terence. Parang inalog na naman ni Zyrene ang stage. Terence honey? Nakabalik ka na, may technical issue ang stage kanina, umalis ka sa tamang timing, hindi nakaligtaan ang anumang magagandang performances. Napakaswerte mo rin. Bumalik ang stage sa pagbabalik mo. Sabi ni Trixie. Oo, nagkataon lang, kung hindi alam ng isa, iisipin ko na si Shield Bro at Zyrene ang nagplano nito ng magkasama at may date ngayon. Komento ni Yasi. Natigilan si Terence at pinuri si Yasi mula sa kanyang puso. Naka-jackpot na naman ba siya? Bakit napakatumpak ng kanyang hula? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.